Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah li ghairi natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang ating Book 1, Chapter 7. Al-Wahdatu Sabi'ah. Open your books. Iftahul Kutuba. Okay, sanadhabu fi wahdatin sabi'ah. Page what? Ay nawakaf na. Where we stop? Saan tayo tumigil? 145. Okay, 145 ha. Ad-darsu tsaminu wa salatuna. Al-wahdatu sabi'ah. At-tadribul awwal. The meaning of at-tadribu ay ang pagsasanay, pagsusulit, ha? Test. Okay, exercise, drill, like that. At-tadribul awwal, we know the awwal is the first of masculine because they is not in man'ut, that's why they are matched. At-tadribu is masculine, al-awwalu is masculine. And the translate, unahin nyo muna yung not before the man'ut. Al-awwalu, the first, and the at-tadrib is the exercise, though the first exercise. Da. The meaning of da, kapag sinasabi niyong da, hindi da, da, meaning ilagay mo. Put, lalaki tinutukoy dito. Okay? At kahit ito ay amrun, pautos na verb, titignan nyo pa rin kung may patanungang verb. Ang pandiwa. Kapag ito'y may tanong ng ano o sino, magkakaroon ito ng object or maf'ulun bihi. Meaning, yung tutukuyin mo halimbawa na ilagay mo, ano yung lalagay mo? May tanong ano? Gagawin mong ending fatha ang noun na ito. Kung ito ay hindi pronoun. Kasi kapag pronoun, automatic yan. Hindi nyo makikita fatha, huhumakong, hakumakon na, ganyan nakalagay. But kung ito ay noun, kung ito ay may al, put one fatha. Kung ito ay walang al, put fathatani, like a tanwin, fatha. Okay? So here, sabi niya, da what? So meaning may tanong, alamata. So alamata, nakita nyo, ending fatha because this is a maf'ulun bihi or the object. Yung tinutukoy niyang ilagay mo ang ano, alamata. At isa lang yung kanyang fatha. Kapag isa ang fatha ng noun, hindi naman deep thought, this is a trip thought, meaning natatapos siya in ending case ng complete and un-in. But ginawa itong isang ang ending kitabun, kitabu. Or kitaba, kitabi. Meaning gagawa siya ng mudaf ilayhi. At tulad nito, walang pathatani tanwin, alamata. So meaning gagawa siya ng mudaf ilayhi sa kasunod. Siya'y mudaf. Ay yung kasunod niya, mudaf ilayhi, may ending kasra naman. At walang alang ang mudaf, walang al. Kita nyo dito, hindi niya sinabing alamata, hindi niya sinabi yun. Alamata, no al, no pathatani.
But this mapulun bihi ending patha. Da alamata. Alamata, katai. So, because mudaf ilayhi da kata, katai. Put da alamatu kata. Kapag tumigil ka, kata. Alal kalimatil garibati. Ala on. After ala, majrur din ang ending ng nan. Kaya kalimati. Alal kalimati and then not al garibati. So, unahin muna natin ang not. On the stranger word. Alal kalimatil garibati. The not is garibati. Unahin natin ang garibati. Put the wrong sign, the alal kalimatil garibati, on the strange word. Meaning sa ligaw na salita, fi kulli majmu'ah. Fi is in. And kulli, each group, or sometimes this is a all. But here each. And majmu'a is group. Fi kulli majmu'atin. Remember kulli, after kulli also mudaf ilayhi majmu'atin. Ending kasra. In each group. In each group. Okay? Meaning may grupo dito, 4 na picture. Ito ang group. That's the majmu'a. Now, titignan natin in these pictures, sino ang stranger words. Okay? Number 1, the wood. Basahin mo muna yung mga 4 na picture, then hati the jawab. Give the answer. Or bring me the answer. Safun. What? Safun. Safun. Then translate. What is safun? Classroom. Classroom. That is number 1 picture. 4 ito. Titignan natin yung stranger, ha? Yung ligaw. Safun is classroom. Number 2. Maktabatun. Maktabatun. What's maktabatun? Library. Number 3. Baitun. Baitun. What's baitun? A house. House, bahay. And Mukhtabarun. mukhtabarun. What is mukhtabarun? Laboratory. Laboratory. Now, ano yung stranger word sa 4 na ito? Baitun. Baitun. Yes. Ang bahay ay strange dito, or that is the gariba. Bakit? Kasi yung classroom, yung maktabatun at maktabarun, nasa paaralan lahat yon. Samantalang ang bahay, hindi sakop ng paaralan. That's why, the gariba here, the stranger is the baitun. Okay, number 2, Isnan, Abdul Karim. Ikra din hatida tarjama, then tumma hatida jawab. Riyadiyat. Riyadiyat. What's riyadiyat? Mathematics. Mathematics. Riyadiyat. Ang ganda kasi, no? Riyadiyat. Okay? Mathematics. Tabibun. Tabibun. What's tabibun? Doktor. Doktor. Lalaki to. Pag babae, tabibatun. Okay? Number 3. Ulum. Ulum. What is ulum? Science. Science. Okay? Aya. Yan ang tamang ano niyan. Hindi science eh. Dapat science. Aya. And the number 4 picture? Hasub. Hasub. What is hasub? IT. So this is a group. This is a group. Okay? Now, what is the strangers? Riyadiyat, tabibun, ulum, hasub. Tabibun. The stranger word is tabibun. Mumtaz, excellent. Because riyadiyat, ulum, and hasub, ito ay subject sa pag-aaral. While the tabibun, ito ay profession na. Doktor na ito. Okay? Alhamdulillah. Number 3 picture, Amir. Buddha group, number 3 picture. As-sabahu. As-sabahu, what is sabahun? Morning. Morning, ha? Sabahun is morning. If you put al, as-sabahu. So I hope you know the sun letter and the moon letters. If there is a al. Because if there is a al, after al, kailangan kilala mo kung moon letters or sun letters. Dahil kapag ito ay moon letter, makikita nyo, nababasa nyo yung lam. Al, buhay na buhay. Baitun, so the ba is moon letter, al-baitu. If you put the al-baitu, hindi mamamatay ang lam. Nandoon pa rin siya ang lam. Kapag ang kasunod ng lam ay moon letters, buhay si lam. But kapag ito'y sun letter, moon letter ba yung sabi ko? Pag moon letters, I repeat, kapag ang pagkatapos ng al
ay moon letter. Buhay na buhay yung moon letter. Kaya kilala nyo yung mga moon letter. Okay? Para mabasa nyo ito ng mabuti. Kasi kung hindi bibigyan shadda yung sun letter, di makikilala pag di nyo kabisado. Kaya lang nababasa nyo yung Quran kapag may al, o kaya kung may nababasa tayo may al, may shadda yung sun letter. Dahil sa shadda, that is say sun letter. But kung wala ganon, hindi mo basta-basta magagawang shadda o moon letter kung hindi mo kilala ang mga letrang ito. That's why kilalahan nyo dapat ang sun letter and moon letter. So kapag moon letter, ang lam ay hindi namamatay, hindi nagsasilent. Baitun, so the ba is moon letter. If you put al baitu. Drop one dhamma, baitun, al baitu. Okay? Kalamun, qaf. That is a moon letter. If you put al kalamu. Buhay yung lam. But here, sabahun. That is a sod. The sod is sun letter. If you put al, the lam became a silent. At mangyayari yung lam ngayon, dahil silent siya, magkakaroon ng shadda yung sun letter sod. It became al-sabahu, became as-sabahu. Sabahun, if you put al, drop one dhamma, sabahun, as-sabahu. Don't say as-sabahun. That is wrong. Okay? I hope this is clear. Okay? Continue. Amir, the number one picture, as-sabahu, morning. Ad-duha. Ad-duhur. What is duhur? Nun. Noon. Then, Al-masa'u. al-masa'u, what is al-masa'u? Ibn. Evening or gabi. And the last, As-samaku. as-samaku, what is as-samaku? Fish. Fish, what is the stranger? Fish. As-samaku. Samakun or as-samaku because as-samaku hindi to panahon. Isda ito. Yung nabanggit kanina, morning, noon, and evening. Okay, nakita nyo rin dito ang as-samaku because sun letter, sin is sun letter. If you put al, the lam became silent. As-samaku. Don't say al-samaku. That's wrong. As-samaku. Okay, now you know the reason bakit kapag may al, mayroong shadda yung mga kasunod na letter because they are sun letter. Okay, kapag walang shadda, buhay ang lam, that is a moon letter ang kasunod ng lam. At tadribut sani, the second exercise, ang pangalawang pagsasanay. Sil, ipagtugma. Sil. Okay? Baina. Sa pagitan. After baina, also majrur ang noun. Tingnan nyo ito, bainal mupradi. Kita nyo, mupradi, kasra. Because after baina, and ang kasunod niya ay also majrur. Mudaf ilayhi. Because baina, we know this say also zar. Okay, baina. Lugar ito. Zar pumakan. So, sil, ipagtugma mo ang nasa pagitan, bainal mupradi wal jam'i. What is jam'un? Plural. Jam'un is plural. Okay? So, imamatch mo ang muprad singular. Muprad is singular. Sil bainal mupradi wal jam'i. Ipagtugma ang sa pagitan ng singular at plural. Okay? Number 1. Shahrun. What's the meaning of shahrun? Month. Buwan. Singular, plural? Singular. Singular. What is the plural? Anong katapat niya nito? Number 1 ito, but letter yung sa katapat niya, anong letter? Ba. Ba, yes. Ashhurun, ha? So, the plural of shahrun, ashhurun. Ashhurun. Okay, kapag sinabi mong 1 month, shahrun wahidun. Kapag sinabi mong 2 month, shahrani, shahrani, 2 months. It's nani. You may say it's shahrani, then you may pa say it's nani, shahrani, it's nani. But pag sinabi mong 3 months, hindi mo nagagamitin yung singular and dual because 3 to 10 is mudaf ilayhi, dapat plural yung things being counted or tamis or ma'dud. At ang number 3 to 10, baligtad sila. Kung feminine ang ma'dud, the number is masculine. But shahrun, this is a masculine. What's the plural? Ashurun. Ashurun. Now put the 3, dahil masculine ito, talatatu. And then, mudapilayhi ashhurin. Talatatu ashhurin. Okay? Alhamdulillah. 2 buwan, shahrani. If you want to emphasize shahrani, it's nani.
Yung kanina, emphasize din yun. Sabihin mo lang shahrun, that's it. 1 month. But if you want to emphasize, shahrun wahidun. Okay? Alhamdulillah. Number 2. Gurfatun. What's the meaning gurfatun, Abdul Wahid? What's gurfatun? Ruma, kwarto. Okay, so singular ito, gurfatun is feminine. Anong plural niya? Gurapun. Kita mo parang lalaki, ha? Kaya don't forget kapag gusto nyong malaman ang plural kung feminine o masculine, babalikan nyo yung singular niya. Doon nyo makikilala kung feminine o singular siya. Masculine siya. Number 3, salah. Pagdarasal. Salah. Okay? What is the plural of salah? Salawatun. Salawatun. Okay, salawatun. Salawatun. Salawatun is feminine, masculine? Feminine. Feminine because salatun. Singular, babalik kayo. Hindi pwede sa plural kayo titingin, sa singular. Salawatun, makikita nyo dito, open ta na to eh. So, hindi nyo dito makikilala ang feminine, masculine. Bagamat ang open ta, alam natin pang masculine yan. But, babalikan nyo yung singular. Salatun, tamarbuta, that is a feminine words. Okay? That's why, if you want to say 3 salah, paano nyo sasabihin? Salatu. Talatu, masculine, because salawatin is feminine. Salatu salawatin, arba'u salawatin, kamsu salawatin. So now, salatun is the plural is salawatin. Jama' mudzakkar, jama' muannas salim sounds feminine plural. Number 4, hisatun, feminine na naman, pero masculine nito. Ang plural para masculine. What is hisatun? Isasun. Hisatun, what's the meaning? Period. Or class. What's the plural of hisatun? Isasun. Hisasun. Hisasun, nakita nyo? Dito yung singular, hisatun. Double sod. Hisatun, pag plural, hindi eh. Hisasun. Hindi hisasun, mali yun. Hisasun. Hisasun meaning plural of period or class. Yaumun, day, araw. What is the plural of yaumun? Ayam. Ayamun. Okay? Ayamun. Talatu ayamin, tama? Talatu ayamin. Salatatu. Talatatu. Because ayamun is masculine. Talatatu ayamin. Very good. Okay? Sanadhabu, fisafatit salya. We will go to the next page. Mufradatun idafiyatun. Meaning, idafiya is karagdagan. Extra. Unahin natin ang extra because they say not mufradatun idafiyatun, extra vocabularies. Extra vocabularies. Karagdagang mga bokabularyo. Al-ardu, the representation. Undur wastami wa'aid. Look and listen and repeat. Ganun pa rin, ad-darsut saminu watsalatuna, 38 lesson. Dito, ang nakaraan na nabanggit na nating kabuuan hanggang 10 ay mga masculine na first to 10. First to 10. Here, feminine naman. But syempre, kapag ang one, ito ay walang tamarbuta al-ula. Okay? Baka hanapin nyo. Dahil ang kasunod dito, puro may mga tamarbuta. Ganon din ang awal. Okay? Wala rin tamarbuta ang first. Okay? Ula is feminine. So, we put al-ula. Okay? What is first feminine? Al-ula. What is the second? Pailun ha? Pailun masculine. But babae, pailatun. Okay? Taniyun, that is a masculine second. Now, kung gagawin natin feminine, taniyun, taniyatun. Put tamarbuta. Okay? Third? Fourth? Ar-rabi'atu. Fifth? Al-khamisatu. Sixth? As-sadisatu. Seventh? As-sabi'atu. Eighth? At-saminatu. Nine? At-tasiyatu. And 10? Al-ashiratu. At tadribul awal, the first exercise, here nakalagay rattibil a'dad, mean put in order the numbers or arrange the number.
Meaning, kung nagsisimula sa sadisa 2, 6. Then 7, what is 7? Ay, asabi. Ayun, ilalagay nyo lang ng ganon. Okay? So now, ang gagawin natin dito, hindi ko napapaksayin nito. Bakit? Eh, nakikita naman sa taas ang kopya eh. Okay, gawin nyo na lang ito sa inyong bahay, sanayin nyo na lang ito. Nakalagay naman doon yung hanggang 10. Ano pang gagawin natin dito? Lagay mo rin sa order. Eh, una dito, 6. Ano susunod? 7. Ayun, nakalagay. 8, 9, 10. So, meaning, madaling masyado ito. Okay? So, in this situation, dadako tayo sa kabilang page. Exercise nyo na lang sa bahay yan. At naintindihan nyo na yung mga sinabi kong mga nakalagay sa taas to kung paano gagawin nyo. How many times ko na sinabi yan? Okay? Atarakibun nahwiyatu. Meaning, what is atarakib? Nahwu is grammar. Nahwiyatu is grammar. Nahwu is grammar. What is tarakib? At-tarakibu. No, grammar is an-nahwiyatu. That is the grammar, nahwu. Kapag naririnig niyo yung mga nag-aaral ng grammar, marinig yan. Marunong ka bang nahwu? Meaning, marunong ka grammar. But here, meaning nahwiyatu. What is tarakib? The tarakib, remember, is struktura. Structures. So, ang ibig sabihin, ang gramatikong struktura. Okay? Meaning, kapag sinabi kong gramatikong struktura, magsasanay kang gumawa ng mga pangungusap. Magsasalita ka para masanay ka. Tulad ng mga gumagawa ng mga struktura. Binubuo nila yung kanilang ginagawa, ng anumang struktura ginagawa, binubuo. So ganito rin ito, gagawa ka ng kabuuang salita, bubuo tayo kahit pa konti-konti lang. Okay? Now we will go to At-tadribul awwal. At-tadribul awwal, ang unang pagsasanay. Hati, bring or give, magbigay o magdala. Sabihin natin give. Give what? Jumalan. So nakita nyo, mapulon bihi. Magbigay ng mga pangungusap. Jumalan. Jumalun is plural of jumlatun. So meaning jumalun is feminine. Because the singular is jumlatun. But because of mapulong bihi, jumalun is became jumalan. Okay? Hati jumalan. Magbigay ng mga pangungusap, kama, what's kama? Katulad, as or same. Katulad, fil mital. In the, yes, al-mitalu is the example. Fi, after fi, al-mitalu, al-mitali, fil mitali. Okay? Fil mital, magbigay ng mga pangungusap katulad ng nasa halimbawa. Ano yung nasa halimbawa natin? May mga picture. Pero may sample siya doon sa taas, bandang left, nakalagay doon sa parang bahay to, no? Bahay ba to? Yes, parang bahay, no? Pero may nakalagay sa baba, al-madrasatu at saka, ay di ko muna malalagay yung haraka. Al-madrasa, al-bait. Yun na nakalagay. Anong ginawa nila sa al-madrasa at al-bait? Ito yung sample. Al-mital, the example. Al-madrasatu, ayun, ayun na, damma. Al-madrasatu, baidatun. Why baidatun not baidun? Bakit hindi baidun? Ba't baidatun feminine din? Because al-madrasatu is feminine. Hindi pwedeng al-madrasatu baidun, that is wrong. Kung masculine, al-baitu baidun. Al-madrasatu baidatun. Match dapat. Okay? Al-madrasatu baidatun. And remember, kapag ginagamit nyo ang baidatun or baidun, malayo, wag na wag nyong gagamitin ng min. Na ibig sabihin ng min, from, mula. Yan talaga dapat ang angkop na kahulugan na gagamitin mo, mula. But don't say min. Rather, you must change into an. An. And after an, also ending majrur kasra. And the meaning of an here is also min. And alam natin, we know that the meaning of an is about, on or about, not from. But if you use baidatun or baidun, the translate of an is from like min. Katulad ng min. Okay? Remember that rulings. So, ang sample sa picture, al-madrasatu
At saka, now, alam na natin, because of an, became al-baytu, became an al-bayti. Okay? Al-madrasatu ba'idatun anil bayti. Bakit anil? Iltikai, miniltikai, sakinaini. From that meeting of the two sukun, hindi natin pwedeng basahin ng an at saka hamsatul wasal. So, yung nun sukun, bibigyan natin kasra. Anil. Okay? Anil bayti. Ba is moon letter. That's why the lam, you must pronounce the lam, anil bayti. Okay? What's the meaning? Al-madrasatu ba'idatun anil bayti. What's the meaning? The word. The school is far away. The school is far away from House. oh, may da, al-bayti. From the house. From the house. Ang paaralan ay malayo sa bahay. That is the example. Now, we will go to the first picture. As-suratul ula. Ano yung nakalagay sa suratul ula? Okay. What's the first picture, Brother Amir? Ano ang nakalagay sa picture sa ilalim nito? Al-baytu. Al-baytu. Oh, wag mo munang lalagyan. Mamaya mo nalagyan. Al-bayt and al-madrasa. That is the past pattern, ha? Al-madrasatu ba'idatun. Titingnan nyo kapag lalaki, ba'idun. Pag babae, ba'idatun. Okay? Begin. Al-baytu and madrasa. Madrasa. Al-baytu ba'idun anil madrasati. Yes, al-baytu ba'idun. Ngayon, masculine ang ba'idun because al-baytu is masculine and then anil madrasati. Okay? So, what is the meaning? Ang bahay ay malayo sa paaralan. Yes, ang bahay ay malayo sa paaralan. Al-baytu ba'idun anil madrasati. Abdul Karim, number 2. Al-masjid and al-jami'ah. Al-masjidu ba'idun anil jami'ati. yes, anil jami'ati. Very good. Anong kahulugan? Ang masjid Ang masjid ay malayo sa sa what is jami'ah? Jami'ah. university. Yes, universidad, okay? Al-masjidu ba'idun anil jami'ah. Ang masjid ay malayo sa universidad. Number 3, Abdullah. As-saf and muqtabar. As-safu. Yes, as-safu ba'idun. Ay, anil muqtabar. Yes, anil muqtabari. Translate, as-safu ba'idun anil muqtabari. The classroom is far away from the laboratory. Yes, the classroom is far away from the laboratory, meaning ang classroom ay malayo sa laboratorio. Okay? Dawood, number 4. That is number 4. How do you say the fourth picture? What is picture? Surat. Surat. Okay, the fourth, may al. As-suratu, Rabi. as-suratur, Suratul Rabi'u. Rabi'u is masculine. Rabi'at. Yes, Rabi'atu, as-suratur Rabi'a or as-suratur Rabi'atu, the fourth picture. What is the, anong nakalagay? Al-Kulliya, wag mo nang bigyan ng saraka. Al-Kulliya and Ash-Shaqqa. Okay, now begin. Al-kulliyatu ba'idatun anisyaqqati. Yes, Al-Kulliyatu ba'idatun. Very good, because Al-Kulliyatu is feminine. Don't say ba'idun, ba'idatun. Okay, Al-Kulliyatu ba'idatun anisyaqqati. Translate. What's that, Kulliyatu? University. Ay, The college. Ano pa? Meron pa yan eh. Departamento, pwede rin dyan. Department. Or also, kaguruan. Tagalog, merong kaguruan. Or parang paano yan eh. Parang sinabi nakaraan. Ano ba sinabi ko? Parang bulwagan, kaguruan. Okay, that's a faculty. Also, departamento. Ginagamit din ang departamento sa faculty. Or college. Okay? Or college. Al-Kulliyatu, the college or the department is far away is far away. Al-Kulliyatu ba'idatun anis from the apartment. from the apartment. Anis syakkati. Very good. Yaqub. As-suratul kamisa. The fifth picture.
Al-maktabatu Al-maktabatu, baidatun yes, ba'idatun, anil muktabari. yes, anil muktabari. Translate. The library The library is a far away is far away from the from the laboratory. Yes, ano ba sa Tagalog? Sa Tagalog tong library. Sinakakalam. Silid aklatan. Silid aklatan. Okay, malayo sa laboratorio. And the last, Abdul Karim. Another Abdul Karim. 6 picture. Al-Ghurfatu and Hammam. Al-Ghurfa and Hammam. al-ghurfatu ba'idatun Yes, Al-Ghurfatu ba'idatun. anil hammam. Yes, don't say min al-hammam, yeah. Anil, because of ba'ida. Anil ammami. Translate. The room is far from the toilet. Yes, from the shower room. Toilet, actually toilet is mirhad. This hammam is shower room. At tadribut sani, hawil. What's hawil? Exchange kama fil mithal, as in the example, magpalitan, katulad ng nasa, alimbawa, palitan, change. You also may say change, palitan mo. Okay? Kama fil mithal, as in the example. Yung sample na nakikita nyo sa kabila, mudarrisun, what is the meaning of mudarrisun? Teacher. Teacher. Lalaki, babae. Lalaki. What is feminine? Mudarrisatun. Anong ginawa niya dito? Ito yung ginawa niya. Sa akuno. Okay, sa akuno. After kana yakunu, the kabar kana, and kabar kana, or sabar yakunu is mansub, mansub. Kaya makikita niyo dito sa akuno mudarrisan. Dati say kabar kana. Okay, mudarrisan. And the marfu is the ismu kana. Nag-aaral ng grammar dito. So, after akana yakunu, yung kabar dapat mansub. Okay? Kaya dito, sa akuno mudarrisan, that is the kabar mudarrisan. Okay? Anong ibig sabihin ng sa akuno? This is a positive istiqbal, sa sina. Kapag may sin ang mudar yun, gagawin pa lang, mangyayari pa lang, future pa lang to, gagawin or mangyayari pa lamang. Future, pag may harfu istiqbal or sin, sin. Letter sin, okay? Meron din isa pa itong ginagamit sa Quran, saupa. What is the difference of sin and saupa? Pareho lang yan. Pag sinabing saupa, didikit lang yon. Para pag mangyayari pa lang. Kapag binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ang sin, hindi matagal mangyayari. Pero pag tinamit niyang saupa, matagal pang mangyari yon. Yung present na future na yon. But kay Allah subhanahu wa ta'ala, alam natin, walang matagal. Sa ating yon, sukatan. Matagal yung saupa, kaya kung gagamit kayong matagal pang mangyari, use saupa. Halimbawa, 10 taon kang mag-aaral, matatapos ka pa 10 taon, tagal yon. Gamitin mo yung saupa, wag yung sin. Because ang sin, madali lang ito. Maaring 1 taon, 2 taon, kaysa ikumpara sa 10 taon, napakatagal nun. But the meaning is same. Anong meaning niya? For the future lamang, mangyayari pa lamang. Ginagamit ito in the vocabulary pang mangyayari pa lang, magaganap pa lamang, o gagawin pa lamang. Okay? Alhamdulillah. So, maaring dito sa akunong ginamit dahil pwedeng madali lang matapos to, 4 years lang, 5 years lang. Okay? Or malay natin, patapos na rin siya dahil nag-aaral, i-use sin. What's the meaning of sa akuno? Pag ang mudar yun, may ana yun. Kana yakunu, ana. Okay? Ano sa ano? I will be. I will be. Ano ang Tagalog nun? Ako'y magiging. Ako'y magiging. Yes, ako'y magiging. Okay? Kaya minsan makikita nyo yung kana yakunu, be. Kana yakunu, be. Kun fa yakun, be and it be. Okay? Maging at maging. Okay? So, I will be. Because of future, i-use will. I will. Ako'y magiging. Okay, sa Tagalog, ako'y magiging sa akuno. Okay? Sa akuno, and then after that, in mansub, ending patha, mudarrisan. Okay, tabiban. Sa akuno tabiban, sa akuno mudarrisan, sa akuno muhandisan, sa akuno sa ustadan, sa akuno mualliman, like that. Okay? So, sa akuno mudarrisan, I will be a teacher. Ako'y magiging isang
guro. And then after that, because this is a istiqbal, future, don't forget to say insyaallah. Insyaallah, if Allah wills, kung loloobin ni Allah, kung pahihintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang lalaki. Now, gagawin mo lang babae. And remember, akuno, ana yan, pwedeng parehong pambabae at panlalaki yan. Akuno. Because ana, nagagamit sa lalaki babae. Ana Muhammadun, ana Maryamu, ana Zainabu, ana Aliyun, pwede. And also the nahnu. Even in verb, parehas lang sila. Akuno. Sa akuno. Okay? But yung mudarrisan, hindi mo nasasabihin mudarrisan, babae na eh. Ano sasabihin natin? Ako'y magiging isang teacher pero babae ako. Mudarrisatan. Sa akuno mudarrisatan, insyaallah. Okay. Now, Dawud. Here, dako tayo sa tabibun, sa akuno. Tabibun and feminine tabibun, tabibatun. Sa akuno tabiban. Yes, sa akuno tabiban. Inshallah. And feminine, kung babaeng doktor, ako'y magiging doktor. Sa akuno tabibatan. Yes, sa akuno tabibatan. Inshallah. Very good. Amir, talibun and the feminine of this. Ako'y magiging estudyante. Sa akuno Taliban. Taliban na. Sa akuno Taliban. Eh kung babae? Sa akuno Palibatan. Yes, sa akuno Talibatan. Insyaallah. Okay? Abdul Karim. Muallimun. Muallimun is also teacher. Sa akuno mualliman, insyaallah. Sa akuno Feminine. Ha? Sa akuno muallimatan. Yes, that is a feminine. Ha? Okay. Remember that, ha? Mudarriyun ana and nahnu, you can use to feminine and masculine. Huwag nyo kakalimutan yung sin, ha? O, limbawa, pagpupunta ako sa palengke, meaning sa susunod pa na araw. Ano yung pupunta ako? Sa adhabu. Ano, ako lang, ako pupunta. Wala mo ng future, pupunta ako ngayon. Pumupunta ako sa palengke. Or papunta ako sa palengke. Adhabu ila suki. Okay, sasabihin ko, pupunta ako. Yes, now you may say sa adhabu, insyaallah. Okay? Sa adhabu ila suki, insyaallah. Pupunta ka ba sa palengke? Halimbawa, mamaya, bukas. Ay, bukas yun eh. Ang sasabihin mo, adhabu? No, sa adhabu, insyaallah. Okay? Ay, bukas pa yun, mangyayari pa lang. So, put sin. Ganun lang, didikit nyo lang yung sin sa mudaryon. Kapag gagawin pa lamang o mangyayari pa lang. Okay? Now we will go to Ad-Darsu Tasiu Watalatuna, 39th lesson. How will kama fil mital change as in the example? Ito, exchange to. Dalawang estudyante, tawan, tatu. Exchange, magpalitan ng magpalitan katulad ng nasa halimbawa. Ano yung nasa halimbawa? Jamia and palagay ko, muda pilay hilang to. Jamia and Dimashqa siguro to. Okay? Yes, Dimashqa. But yung Jamia, may fee. So, muda pilay Jamia, fi Jamiatin. No say. Because gagawin mo, muda pilay fi Jamiatin, fi Jamiati. Okay? Fi Jamiati. Drop one kasra. Or dalawang nakikita nyo yung kasratani dito, yung isang kasra i-down nyo. So, fi Jamiati, because gagawin natin mutapilay, no al, no tanwin. Fi Jamiati Dimash. What's Dimash dito? Dimashki? Because mutapilay eh. Dimashka, because this say deep thought. Don't say Dimash. But this is actually majurur, but this say deep thought, Dimashka. Okay? Remember that. Pero kung hindi deep thought, kasra. Because after mudap ilay, after mudap na mudap ilay is kasra. Here the example, ana talibun. Yan o, ana talibun, ana talibatun. No problem. Ako yan eh. But lalaki siya, ana talibun, then i-put fi. And then sa larawan, Jamiati Dimashqa. Ana talibun fi. Yan ang dagdag. Fi Jamiati Dimashqa. What's the meaning of this?
Anong kahulugan ng ana talibun? Ako ay I am a student fi Jamiati Dimashqa. University of Yes, I am a student in the University of Damascus. Meaning ako estudyante sa Universidad ng Damascus. And then kay babae naman. Ana talibatun. No? Kita nyo, pares lang. Ana talibatun fi Jamiati Dimashqa. Okay, that's it. Parang ginamit lang dito, babae, masculine lang at feminine lang. Okay, number 1 picture. Asuratul Ula. Okay, Abdullah. Jamiati Ummul Qura. Ana talibatun fi Jamiati. Talibun muna. Ay ana talibun fi Jamiati Ummul Qura. Kasi yung Jamiati Ummul Qura. Makaya na paaralan. So make it to feminine. Ana talibatun fi Jamiati Ummul Qura. Yes, ana talibatun fi Jamiati Ummul Qura. Okay, fi Jamiati Ummul Qura. Hanggat may mudap ilayhi, huwag niyo malagyan ng alat tsaka tanwin ha. Kita niyo dito Jamiati mudap. Ummi mudap ilayhi, wa huwa mudap. Qura here, but Qura is alif maksura. Hindi siya mabni. But alam natin kahit na alif maksura to, it is like a ending kasra. Okay? Estimation kasra to. Kulliyatit tibbi, nalagay na natin because of fi kulliyatit tibbi. Okay, Yaqub. Ana talibun fi kulliyati tibbi. Okay, what's the meaning of ana talibun fi kulliyati tibbi? Ako ay estudyante sa kulliyati tibbi. College of what is tib? Medicina. Okay? Okay. Faculty of Medicine. Okay, departamento ng medisina. Okay, yung kursong ito ay para sa doktor. Okay, Dawud. Kulliyatil Ulum. Ana talibun fi Kulliyatil Ulum. Okay, kaya pinasa ko lang kulliyati because may P eh. Okay? Fi Kulliyatil Ulum. What's the meaning? Ana talibun fi Kulliyatil Ulum. Ako ay estudyante sa faculty ng Science. Feminine. Yung kanina, ginawang feminine yung kanina, Jacob? Binigyan mong feminine? O masculine ka lang? O feminine mo yung sa'yo kanina. Kuliyatit tibbi. Ana talibatun. Yes, ana talibatun na. Fi Kulliyatit Tibbi. Okay. Fi kuliyatit. Because of to is sun. So mamamatay na silent ng lam. Fi kuliyatit tibbi. Ha? Fi kuliyatit. O, yun ang sinasabi ko. After lam, kailangan kilala nyo ang sun and moon. Okay. So here, because to is sun letter, pikulyatit, silent ang lam. Okay. Pati ang sa tulwasal, kapag may nauna sa kanya, silent din siya. Pikulyatit, tibbi. Okay. O, mas feminine, Dawud, kulyatit ulum, kulyatil ulum. Ana talibatun fi Kulliyatil Ulum. So nakita nyo, buhay yung lam because ain is moon letter. Pikulyatil ulum. Ain is moon letter. Translate. Ako ay estudyante sa faculty ng Science. Okay, bulwagan or kaguruan. Pwede yung kaguruan ng siyensya. Siyensya or siyensya. Okay, Amir. Fourth picture, kulliyatit tarbiyati. Ana talibatun fi kulliyatit tarbiyati. Yes, what's the meaning? Ana talibun fi kulliyatit tarbiyah? I am the student in the College of Education. Yes, education. Pang teacher to, Very good. Ana, talibun, fi kulliyatit tarbiyah, and to feminine. Yung talibun, palitan lang natin. But ana, no, change ana. Magagamit sa feminine, masculine. Ana talibatun fi kulliyatit tarbiyati. Yes, fi kulliyatit tarbiyati or fi kulliyatit tarbiyah. Okay? Next, brother. Kulliyatil lugatil arabiyati. Kulliyatil lugatil arabiyati, Ana talibun fi kulliyatil or kulliyatil lam san letter kulliyatil yes lugatil arabiyati. Yes, what's the meaning? Ana talibun fi kulliyatil lugatil arabiyati.
I am a student I am a student in, in the grammatical yes, in the faculty of grammar. Arabic grammar. Lugatil Arabiyati, Arabic grammar. Natunayan natin na Arabiya. Lugatil Arabiyati. Okay, Arabic grammar. And the last, you. Kuliyatil Hasub. أنا طالب في كلية الحاسوب. And the feminine, Dula? أنا طالبة في كلية الحاسوب. Translate. Ana talibatun fi kuliyatil hasub. Translate. I am a student in the faculty of the education. Nung education, hasub education? Ang layo na yata sa education ng hasub. In What is hasub? IT. IT. O, buuin mo yung IT. Hindi naman pwede siguro, I am a student in the faculty of IT. O, buuin mo yung IT. Anong IT? I am a student in the faculty of the information technology. Yes, information technology. Karagdagang kaalam yan. Yung IT meaning information technology. Okay? Very good. Alhamdulillah. Sakto pala, IT pala ang kurso ni Abdullah. Kaya pala nasagot niya. Buti pala, tinanong ko dapat to kay Jacob para siya mag-translate ng IT. O, anong IT? Ako actually dito ko lang nalaman yan. Hindi ko man alam talaga yung IT. Alam ko lang IT. Pero hindi ko talaga alam yung kung anong ibig sabihin ng IT. But narinig ko na minsan dito kay Dawood, dahil kurso rin ni Dawood yun, pala siya, Abdullah pala, IT rin. Ano kasi? Information of technology. Informasyon ng teknolohiya. Yun pala yung IT. Okay? At tadribur rabia, ganun pa rin, how will kama fil mital? Exchange as in the example. Ano ang nasa example? Or change. Palitan or exchange or change. Palitan or magpalitan, palitan. Ang nakalagay dito, may haraka na jami'atin because of fi ayye. Remember, after fi, ayyu became ayye. And also after ayye, mudaf ilayhi din ang kasunod niya. That's why fi ayye lang, di pwedeng fi ayyin. Only fi ayye. And after ayye, ang kasunod niyang noun kasra din. Okay? So that's why jami'atin. Okay. And then mudariyun tadrusu. Okay. Ay, ginawa niya, feminine and masculine na naman. Palaging feminine, masculine ha. Una, tadrusu. Anong feminine ng tadrusu? Ano bang ibig sabihin ng tadrusu? You study. You study. Nag-aaral ka. Okay? What's the feminine? Tadrusina. By adding ina, anti na yan. So meaning, ang sample dito, jami'atin and tadrusu. Masculine eh. Fi ayyi. Meaning, what's the meaning of fi ayyi? In which? Ano sa Tagalog? In which? Sa alin? Ha? Sa alin? Sa alin? Sa aling jami'a? Sa aling universidad? Ka tadrusu? Nag-aaral. Anta yun. Okay? In which university you study? In which university do you study? Sa anong universidad ka nag-aaral? Pero kung babae, ang tatanungin mo, change now into feminine. Abdullah. في أي جامعة تدرسين؟ Yes, fi ayyi jami'atin, in which university tadrusina? You study. Okay, now Dawood. في What is the number one picture? Masjidin and tusalli. في أي Gagawin mo lang yung tusalli, masculine, feminine. Masculine na sample dito ha. Then make it to feminine. Change nga eh. How will it? Change. في أي مسجد Yes, fi ayyi masjidin. تصلي؟ Yes, tusalli. Translate. In which masjid you pray? Yes, sa aling masjid ka nagsasala. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? In which masjid do you pray? Do you pray? Okay? Do you pray? Oh, change into feminine tusalli. Kabawa, babae yan. Saan kang masjid nagsasala? في أي مسجد تصلين؟ Yes, fi ayyi masjidin ha. Fi ayyi masjidin. In which masjid? Tusallina. You pray. Okay, very good. Abdul Karim? Taskunu ha. Taskunu. Masculine to. Anong roots ng taskunu? Sakana. Hilib ha. Okay. Baitin, taskunu. Put fi ayyi lang eh. In which? في أي بيت تسكن؟ Yes, fi ayyi baitin, taskunu. Ano ibig sabihin?
In which house you live? Yes, in which house do you live? Sa aling bahay ka nakatira. Tas kuno, lalaking tinanong mo doon, eh paano kung babae? Sa aling bahay ka nakatira? Fi ay baitin tas kunina. Yes, fi ayi baitin tas kunina. In which house, sa aling bahay ka nakatira? In which house do you live? Jacob, number 3 picture. Fi ay gurbatin tanam. Tanamu. Yes. What's the meaning fi ayi gurfatin? In which room tanamu? You sleep. Do you sleep? In which room do you sleep? Sa aling kwarto ka natutulog? Okay? Tanamu is lalaking antayan. Eh, paano kung babaeng tatanungin mo, sa aling kwarto ka natutulog? Fi ay gurbatin tanamina. Yes, tanamina. Tanamu, tanamina. Sa aling kwarto ka natutulog kung babae, anti, fi ayi gurpatin tanamina. Pag lalaki, fi ayi gurpatin tanamu. Ikaw yon, tanamu, anta, anti. And the next, Abdullah, for picture, maktabatin and takra'u. Fi ay maktabatin takra'u. Yes, translate, fi ayi maktabatin takra'u. In which library you read? Do you read? Or you read? In which library do you read? Okay, sa aling library ka nagbabasa? Okay? Maktabatin, fi ayi maktabatin, takra'u. Change into feminine. Sa anong library ka nagbabasa? Babae tinutukoy mo. Anti. Fi ay maktabatin takra'in. Yes, fi ayi maktabatin, takra'u. Change into takra'ina by adding ina. Okay? Amir. Kulliyatin tadrusu. في أي كلية تدرس? Yes, translate. Fi ayi kulliyatin. In which? In which college Yes. do you study? Yes, lalaki yun, ay kung babae. في أي كلية تدرسين? Yes, tadrusina. Okay? And the last, syakkatin tantadiru. Fi ay shaqatin tantadiru. Translate. In which apartment you wait? Yes, in which apartment do you wait? Sa aling apartment ka naghihintay? Tanduru. But kung babae, Fi ay shaqatin tandurina. yes, fi ay syakkatin tandurina. Okay, next page. Hati Jumalan, magbigay ng mga pamumusap kamapilmital, katulad ng nasa halimbawa. So dito sa paksang ito, sa paksang ito, ginamit niya ang tatlong uri ng verb. Isang pangnakaraan, pangkasalukuyan, at isang pag-uutos. Present tense, past tense, and imperative tense. Imperative means pautos. Remember, kapag ang form 1, verb, form 1, because there are form 10, ang verb sa Arabic language, form 1, form 2, form 3, up to form 10. And then there's a ma'lum and majhul, ma'lum. Form 1, tingnan niyo yung picture sa taas, ano nakalagay? Gasala. That is a past tense. That is a past tense. Gasala. Kapag past tense, palaging patha dito sa auna. Bigyan natin pattern, fa'ala. Okay, this is the fa, kalima, ain kalima yung gitna, and the lam kalima yung dulo. Ano man yung verb, form 1, tatlong letter yan. Ito, ang una palaging a. Hindi pwedeng gu, hindi pwedeng gi. Itong huli palagi din a. Hindi pwedeng i, hindi pwedeng u. Ito lang ang nagbabago ang gitna. Pwedeng a, u, i. Gasala. Like for example, then, ain. Bigyan niyo ako sample ng verb, ain kalima o sa gitna ng kasra.
Kasra. Ang tagal yung nag-aaral grammar, kasra lang. Hasiba. Ha? Meron po na hasiba. Hasiba. Pwede yun. Gumamit tayo yung mga popular na ginagamit lang natin sa pag-aaral. Okay? Jamia. Haltas maul adana. What's the roots of haltas maul? Samia. Samia. Nakita niyo ang ayin kalima? Yung gitna? Napalitan ba? Naging kasra. Pero napalitan ba yung una tsaka huli? Hindi mapapalitan yan. At ito ang mapapalitan a or i or u. What about u? Samia, shariba, ayan, ganyan yan. What about u? Ha? Bigyan niyo ako ng dhamma sa gitna. Karuma. Karuma. Remember that. Okay? Remember that. Ang unang letter, palaging pata. Pa kalima. Ang lam kalima, palaging pata. Ang ain kalima, gitna, a, i, u. And then after that, gagawin nating Mudarian present tense. Gasala, change into sukun. Pag gagawin nyo na ng present tense, sukun na yan. At ilalagay nyo agad yung ya. That is the alamatu mudarya, signs of present tense. At ito'y tumutukoy kay huwa. Kasi nakukuna yung huwa sa pronouns. So, ya ang katapat niya. Huwa humahum, iya humahun na, anta antumaantum, anti antumantum na ananahnu. So, huwa palagi ang una. Ya ang katapat ng huwa. Kaya tinuturo ko noon, o sabihin nyo, siya'y naguwudo. Diba? Ano yung naguwudo? Tawadda'a, yatawadda'u. Diba? So, gasala, yag. Pag tatlong letter ang tinutukoy ko, tatlo ito, tatlong letter lang, form 1. Sa pag form 1, tatlong letter, gagawin yung present tense. Itong fa kalima, gagawin yung sukun. Kahit ano. Like this, samia, gagawin nyo rin sukun. Tapos, lagay nyo yung ya. Shariba, yes. Samia, yes. Nakita nyo? Gasala, yag. And after that, ito nakadepende na papalitan tong gitna. Okay? So here, gasala, yagsi. Napapalitan yung pata ng kasra. At itong fa kalima, lam kalima, sa Mudarion, palaging dhamma. Palaging dhamma kapag kasalukuyang ginagawa ang verb. Yagsilu, samia, yes, ma'u. Yan, dhamma na naman. Pero yung ain kalima napapalitan either dhamma, kasra, or patha. But yung lam kalima sa present tense, palaging dhamma. Pero kapag past tense, palaging patha. Okay. Now, paano natin gagawin pa utos? Like for example, dahil uutusan mo, nasa harapan mo, anta, antumantum, anti antumantun na. Ano yung yagsilu, anta? Kasi yagsilu, huwa to eh. Hindi mo lang pwedeng utusan wala sa harapan mo. Ano papalit natin? Ta. Diba? Tagsilu. Tadhabu. Tatawaddau. Okay? So it became tagsilu. Nakita nyo ha? Palaging dhamma yung kapag nakita nyo yung dhamma, present tense yun. Kapag nakita nyo yung pata, past tense yun. Tapos na. Nangyari na. Anong ibig sabihin ng gasala? Ha? Iwas. Meaning tapos na. Either naglabas siya, nagugas siya, nagplato, tapos na. Anong ibig sabihin ng yagsilu? Kasalukuyan siyang naglalaba, nagugas, o nagugas ng mga plato. Eh paano kung uutusan mo siya? Sabihin mo, hugasan mo. Utusan mo pa lang. Hugasan mo yung plato doon. Hugas. Okay? Ang gagawin nyo lang, papatayin nyo to, then papatayin nyo to. Anong natira? Gain sukun, tapos sin, at sukun din ng lam. Tama? Pinatay ko to eh. Wala lang nga. Ano ba yung susunod? Sukun. At tapos itong dhamma, palagi nyong ginagawang sukun. Mababasa ba natin to, Jacob? So kung hindi natin mabasa, lagay natin yung amsatul wasal. Ngayon ang tanong, tinuro ko na nakaraan to. Anong ilalagay ko rito? Kasra, dhamma, patha. Bakit patha? Titignan nyo muna ang ain kalima kung anong sign niya. Anong sign ng ain kalima?
Kasra. So, gagawin yung kasra yon. It became igsil. Kapag ang ain kalima, yasmao, gawin natin amrun. Papatayin ko siya. Ano matitira? Sukun. And then, ma. At saka gawin ko rin sukun yung ain. Mababasa ko ba? Hindi ko mabasa. Lalagay natin si amsatul wasal. Surgery lang yan. O, ano lalagay ko sa kanya? Kasra, patha, damma. Ha? Patha? Kasra. Isma, yasma'u, isma. Okay? Remember, kapag ang ain kalima, gagawin mo pa utos, may kasra o a, palaging itong kasra. Wala ditong patha, damma kasra lang ng amrun. Ulitin ko. Gasala, tapos na yan. Ang lam kalima, gumawa ko ng pattern, paala. Okay? First radical, second radical, third radical. Baka gusto nyo dito. Yung unang letra, palaging patha. Yung huling patha, letra, palaging patha. Kapag past tense ng verb. Yung gitna pwedeng kasra, pwedeng patha, pwedeng damma. Gasala, samia, karuma, yan. Pag modaryon, tapos na yan, ginawa na yan. Halimbawa, sa Tagalog, kumain na ako. Tapos na ba yun? Kumain na ako. Tapos na, hindi. Tapos na, kumakain ako. Ay, ginagawa pa lang, kumakain ako. Yun ang present tense, ginagawa niya kasalukuyan. Okay? So, ito yon. Kapag gagawin mo ang present tense, yung nagugas na ako, naghuhugas naman ako ngayon. So, ang gagawin nyo sukun ng first letter, and then yung last letter, damma palagi. Nakuha nyo? Yung first letter, sukun. Sukun. Yung huling letter, damma, damma. And then, lalagay nyo yung ya. Depende yan kung sinong tinutukoy nyo. Ya, isuwa. Anta, tagsilu. Di ba? Anti, tagsilina. Ganun lang yan. Depende yon. Then, nagsilu, meaning naguhugas ako. Agsilu ako, ana. Agsilu. Agsilul matbak. Inuugasan ko yung mga dish, plato. Agsilu, ana eh. Ang gagawin nyo ngayon, oy, ugasan mo, anta. Anta is tagsilu. Di ba? Tagsilu ang anta. Ang gagawin nyo ngayon, kung gusto mong utusan, yung tagsilu, anta, naguhugas, gagawin nyo ngayon, patayin nyo to, at yung damma dito, change into sukun. Ano ang resulta? Gain, si, and lam sukun. Di mababasa yan. Lalagay nyo ang sa tulwasal. Kapag ang gitna ay kasra or patha, ain kalima, second radical, patha or kasra, palaging kasra ang dalawang yan. So, isma, and also, samia, yasma'u, isma, makinig ka. Meaning, nutusan kita, makinig ka. And also, gasalayag silu, igsil, ugasan mo. Nutusan kita. Jump, run, ganun yan. Ha? Igsil, was, ugasan mo. Okay? So, meaning, kapag ito ang ain kalima, yung gitna. Kapag patha, ang surgery mo, kasra. Kapag kasra, parehong kasra. Kapag patha, kasra. Kapag damma, damma ang ilalagay mong surgery, araka mo sa amsatul wasal. Bigyan niyo ako ng modaryon damma. Katabayak tubo. Kataba. Nakita niyo yung una? Patha. Yung huli? Patha. Ito napapalitan, pwedeng patha, damma, kasra. Kataba, anong gagawin ko pag present tense? Gagawin ko yung una ng ano? Sukun. Yes, very good. And lalagay ko yung ya. And then sa modaryo nito ay yaktu. Became two. And then yung huli ng ano? Palaging anong sign dito? Palaging damma kapag modaryon. Yaktubu. Okay? Yaktubu. Anong ibig sabihin na ngayon ng yaktubu? Sumusulat ako, aktubu. Okay? Aktubu, sumusulat ako. Yaktubu, siya yan. Sumusulat siya. O ikaw, anta, taktubu. Di ba? Taktubu. Taktubu.
Ayan. Ikaw yan. Taktubina. Ikaw yan. Babae yun, auntie. So, kataba, yaktubu. Anta, taktubu. O, gawin ko ngayon, utusan kita. Sumulat ka. Anong gagawin natin sa Amron? Anong gagawin ko sa taktubu? Papatayin ko si ta. Patitira yung sukun, di ba? O, lagi natin, sukun. Naku, hindi ko na mababasa. Hindi ka pwede bumasa ng words na sukun sa harapan. Pag hindi mo mabasa, lalagay natin si surgery, amsatul wasal. Pero kumpletuhin mo natin to. Taktubu, papatayin ko to. Yung dhamma dito, anong gagawin ko? Sukun. Okay? So, bigay, ito yung matiinggit na, huwag nyo babaguhin. Mababasa ko ba to? Sukun tapos sukun. Anong gagawin ko, Abdul Karim? Amsatul wasal. Ngayon, anong harakan yan? Dhamma ba kasra? Bakit dhamma? Dahil yung gitna niya ay dhamma. Now you may read, uktub. Paano mo babasahin ngayon? Uktub. Sa Quran, walang sign yan. Pero alam mong basahin because of gitna is dhamma, dhamma. Kapag ang gitna ay patha at saka kasra, kasra. Igsil. Isma. You know, patha, isma. Kasra, igsil. But kung dhamma, walang patha ang surgery ito, kundi kasra at lamang. Okay. Now, may tanong. Kapag may tanong, sabihin nyo. Naintindihan mo, Jacob? Okay. Dito, nakalagay ang gasala. Ang ibig sabihin ng gasala? Inugasan niya. Tapos na. Palaging patha, ang paen, dulo at tuna. Yung gitna, pwedeng a-i-u. Ano yung mudaryon? Nakita niyo yung guy, naging sukun. Then yag. Gasala, yag. Okay, shariba, yash. Sami'a, yas. Di ba? Dahaba, yad. Palaging ganyan yan. Yad. Yung una, palagi sukun. Then putya. Yag silu. At yung uli ng mudaryon, lu, palaging damak, gasala, yag silu. Sharaba, yashribu. Sami'a, yasma'u. Palaging u. Kapag amron, patayin nyo si alamato mudaryaya, then yung huli, sabihin yung sukun. Then put hamsatul wasal. Then titignan nyo yung gitna, kung ito'y a or i, the sign of hamsatul wasal is kasra. Kapag ito'y dhamma, ang gitna, the sign of hamsatul wasal is also dhamma. Okay? Gasala yagsilu. Now, nakita niyo amron, igsil. Why igsil? Bakit ang hamsatul wasal? Because of ain kalima is si. Si. Yagsilu. Igsil. Tatandaan niyo lang yung gitna. Huwag gawin yung amro nyo. Tingnan nyo lang. Yagsilu. Igsil. Sami'a, yasma'u, isma. Ganun lang yan. Okay. Yaktubu. Yun, tu. Yaktubu, uktub. Ganun lang, Okay. So, gasalal, fakiha. Gasala, mayroon bang tanong ang verb? Gasala, inugasan niya. Meron. So, pakihata. May al. Gasalal pakihata. Inugasan niya ang what's pakihatun? Yes. Prutas. So, meaning, inugasan niya. Tapos na. Gasalal pakihata. Inugasan niya ang prutas. Tapos na. Tapos na ba? Tapos na, di ba? Inugasan na ba ni Muhammad yung prutas? Inugasan ni Muhammad ang prutas. Tapos na, di ba? Okay, alhamdulillah. Paano yung kasalukuyan? Inuhugasan niya. Yagsilu. Inuugasan niya ang ano? Ang prutas. Yagsilul fakihata. Okay? Yagsilul fakihata. Inuugasan niya ang prutas. Okay? Papulong bihi ang pakihata dito, baka gawin yung tagsilo yung yagsilo. Hindi. Ang pay lang nasusunod dito, nakatago. Siya, huwa. Okay? Inuhugasan niya yung prutas, yagsilo. Ay, paano kung utusan kita? Ugasin mo prutas. Igsil. Igsilil? O bakit igsilil? Kasi miniltikay sa kinaini. Yung lamsukun at saka sa tulwasal, sarjari kasra, igsilil. Okay, now, I will test you and I will ask you, inshallah. What is the meaning of shariba? He drank. He drank. Drink ang present tense. He drank. Ininom niya. Okay, like for example, sharibal ma'a. What's ma'a?
Mapulong bihip, matsub. What's the meaning? Water. He drank the water. Ininom niya ang tubig. Tapos na ba? Gawin mo nga ang present tense, Jacob. Iniinom niya yung tubig. Shariba, yasra. Siguradong buo yung tao uli. Okay, very good. Yasrabul, ma'a. Iniinom niya yung tubig. Or umiinom siya ng tubig. Kasalukuyan yun, umiinom siya ng tubig o iniinom niya yung tubig. Paano, Abdullah, sabihin mo, inumin mo ang tubig. Gasalayag silu. Ishrabil ma. Shariba yasrabu. Yes, ishrab. Ishrab. Because of, ayin kalimapat ha, shariba yasrabu. Ishrab. And then, paano mo sasabihin? Inumin mo yung tubig. Ishrabil ma. Yes, why israbil? Miniltikay, sakinaini. Israb, al-ma'a, israbil, ma'a. Ganun lang, pag gusto mo mag-utos. Form 1 yan ng verb. Ganun lang gagawin nyo. Now, kung babalikan nyo lahat ng verb nating nakaraan, ano mga verb natin? Yung form 1 lang, 3 letters na ginamit. Sami'a. Di ba? What is sami'a? Meaning? He heard. Narinig niya. He heard. Narinig niya. O siya sabihin mo, narinig niya ang adan. Narinig niya ang adan. Yun, tapos na. Dindam na, narinig niya ang adan. Tapos na. Paano sasabihin yun? Sami al-adan, meaning he heard the adan. Paano kung present tense naririnig niya ang adan? Yes, yasma'ul, the sina, sukun, yes, sami'a, yes. Then, umuli, yasma'u, al-adan. Ngayon, sabihin ko, pakinggan mo ang adan. Isma lang yun, Isma al-adan. But min iltikay sa kinaini, Ismail adan. Pakinggan mo ang adan, Ismail adan. Ano pa ang verb? Ano pang forma natin, nakaraan? Kataba. What's the meaning of kataba? He wrote. Siya nagsulat. Tapos na. Okay? Katabal risalata. What risalaton? Letter. He write a letter. He write the letter. Sinulat niya or nagsulat siya ng letter. Tapos na ba? Katabal risala? Tapos na. Now, sabihin mong nagsusulat siya ng letter. Kataba, yaktubur risalata. Nauutusan mo. Isulat mo ang letra. Ang letter. Magsulat ka letter. Meaning liham. Magsulat ka ng liham. Kataba yaktubu, uktub. Diba? Ba't miniltikay sa akin ini? Uktubil risalata. Magsulat ka ng liham o letter. Okay? That's it. Ganun lang. Ang pattern ng form 1, kapag past tense, palaging pata-pata ang una, ain, a, i, u ang gitna. Kapag present tense, gawin mo lang sukun yung unang letra at yung huli palaging damma-damma. Yung gitna lang ang nagbabago. Ngayon, gagawin mong pautos, patayin mo yung alamat o mudarya, ay hindi mo na mababasa yan dahil sukun na, at gagawin mo rin sukun to, maglagay ka ng surgery doon, titignan mo ngayon yung gitna kung ano a, i, u, at kapag a at saka i, kapag u, u. Malinaw hindi? Nalilito pa kayo niya, pero malinaw-linaw na siguro, inshallah, kahit konti, no? Now, punta tayo dito. So, inshallah, susunod na natin dadakuha ng paksang ito, okay? But gusto ko ngayon, naiintindihan nyo ba? Magbibigay pa tayo ng ibang sample. Di ba ginamit na natin yung kanasa? Iswep? Okay? Kanasa? Yaknusu. Okay. Kanasa. Okay. Kanasa. Kahit siya tayong hilib, gumamit tayo eh. Ano naman yung hilib? Sakana, di ba? O, dito na lang tayo sa kanasa. Pero gusto kong tubukan dito si Jacob. Past tense, yung ka, palaging pata. Yung huling sa, lam kalima, paala, pakalima, or persedical, pata-pata. Dalam kalima, or daterdical, pata-pata. Dito lang nag-iba yung form 1. Bird. Maalum. So, kanasa. Okay, tandaan nyo itong dalawa, hindi nag-iba yan. Yung gitna lang. And then, paano kung gagawin mo, Darion, to? Kanasa is swept. Tapos na. Pinunasan o winalis niya, binroom niya, binakyun niya ang gurpatal julus. Okay? Kanasa, he swept. He swept what? Gurpatal julus. Okay? Gurpata. He swept what? Gurpatal julusi. The sitting room or living room. Okay?
Kana sa gawin kong present tense, pinumpunasan niya, winawalis niyang kasalukuyan, binabakyong. Anong gagawin ko? Sukun? Ha? Yeah. Gitna dito, nag-iiba to. Yaknu. Ano mangyayari dito? Yes, always Dhamma. Yaknu. So, meaning yan, pasalukuyan na siya. Nakita niyo, may mudar yun eh. Pag may mudar yun, ya, ta, tatlo yan. Na, nahnu, ana, ya, and ta. Okay, yaknusu, then yaknusani, yaknusuna, taknusu, taknusani, yaknusna. Napag-aralan niyo na siguro yan. So here, kasalukuyan na yan. Ito tapos na. Kana salgur patal junus, meaning winalis niya ang living room. Dito, winawalis niya pa lang. Eh, paano kung utusan mo? Walisin mo yung living room. Anong gagawin ko dito, Jacob? Diadrap. So, matitira yung sukun kap. Then, sa gitna, hindi nag-iiba yan. Dito, anong mangyayari? Sukun. Okay? Change into sukun. So, sukun, nun plus Dhamma and sukun. Mababasa natin to, Jacob. Ang gagawin ko? Satul wasal. Alif is pampahaba lang. Huwag niyong tawagin halip. Ang alif palaging elongation to count yun. Okay? Pag nasa una yan, hamsatul wasal. This is weak hamsa. Okay? So ngayon, ano kaya ang sign nito? Eh, sukun din to eh. Ano ngayon to? Dhamma. Bakit Dhamma, Jacob? Because of ain kalima is Dhamma, the surgery is also Dhamma. Now you may read it. Uknusil gurpatal. No, walang al. Because of punta pilihi. Uknus gurpatal julusi. Okay? Uknus gurpatal julusi. Meaning, walisan mo ang living room. Okay. Alhamdulillah. Nakuha niyo, brother? Malinaw? Okay. So, lahat ng verb na pinag-aralan natin ngayon, pwede nyo nang gawin past tense. Kapag present tense, may ya. Kapag ito ay pautos, tanggalin nyo siya. Tapos, gawin nyo sukin yung dulo. Alhamdulillah. Mayroon na kayong tatlong uring verb. Past tense, present tense, and imperative tense. Eh, paano kung gagawin pa lang? Ilagay nyo yung saya yung sin. Sa yaknusu or sa aknusu, wawalasin ko yung magwawalis pa lang ako sa aknusu gurpatal julusi. Meaning magwawalis pa lang ako. Ganun 'yun, okay? So alhamdulillah, ipapatuloy natin 'to inshallah sa susunod. Any question? Halin ka sual. You have a question? Wala, no question, okay? Okay. Pwede nyo sabihin, hal min sual, any question. Halin da kong sual, there's any question, pwede nyo sabihin yan. Pag isa lang, halin da sual, meron kang tanong, pwede nyo sabihin yan, okay? Wa akhiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.